Alam niyo po ba na habang bumabagsak si Shiba Inu ngayong taon, may mga investors na tahimik lang na nag-iipon ng milyong-milyong tokens? At ang mas nakakagulat pa, nitong buwan po ng June lamang, mahigit 29 trillion na SHIB ang nadagdag sa mga wallet ng mga tinatawag na cruisers. Yan po yung mga nag-hold ng Shiba Inu mula 1 hanggang 12 buwan or 1 to 12 months. Pero teka, bakit kaya nila ginagawa yan? At ano po ang epekto nito sa presyo ni SHIB at syempre para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado na rin dito kay SHIB. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyayari ngayon sa market ni Shiba Inu. Ngayon pong June 2025, marami ang napapansin na si Shiba Inu ay tila hindi masyadong masaya. Bumagsak na siya ng 44.68% ngayong taon pa lamang. Ang dating support po niya na nasa 40 digits 12 ay naging resistance na ngayon. Ibig sabihin ay nahihirapan po siyang makabalik sa dating presyong sinusuportahan siya ng mga traders noon. Kahit si Bitcoin ay may kaunting pagtaas na 13.36% na year to date, si SHIB at ang buong altcoin market ay medyo humihina. Ang kabuang altcoin market cap na tinatawag na Total 2 ay bumaba ng 15%. Pero sa kabila po ng lahat niyan, may mga investors na hindi po natitinag, lalo na ang mga tinatawag nating cruisers. Ngayon ay sino po ba ang tinatawag na cruisers dito sa community ni Shiba Inu? Ang mga cruisers ay yung mga wallet o investors na nag-hold ng SHIB mula 1 to 12 months at hindi po sila short-term traders na mabilis magbenta. Pero hindi rin sila pangmatagalan tulad ng mga hodlers na lampas 1 taon na ang kanilang hawak. Ngayong buwan po ng June, base po sa datos mula sa Into the Black, lumobo po ang hawak nilang SHIB mula po sa 169 trillion noong katapusan po ng May hanggang 199.13 trillion nitong ngayon pong June. Kung bibilangin natin, umabot na po yan sa 29.57 trillion SHIB tokens ang nadagdag sa kanilang mga wallets sa loob lamang po ng 20 days. Yan ang pinakamalaking pagtaas sa loob po ng maikling panahon para sa grupo ng mga cruisers sa kasaysayan ni Shiba Inu. Ngayon is, ang sunod pong tanong natin dito ay bakit po nila ginagawa ito kahit pabagsak itong si SHIB? Kaya yan, mayroon pong dalawang posibleng dahilan. Una, maraming bagong pasok na traders ang naging cruisers. Ibig sabihin ay yung mga bagong bumili, hindi agad nagbenta. Sa halip ay hinawakan nila ng matagal ang kanilang SHIB. Pangalawa, yung mga dati ng cruisers ay nadagdagan pa ang kanilang hawak. Bumili po sila ulit habang mababa pa ang presyo. Ngunit ayon po sa mas malalim na datos, mas malaki po ang posibilidad na yung mga existing cruisers talaga ang bumili ulit. Kasi kahit tumaas po ang total ng SHIB na hawak ng mga cruisers, bumaba naman ang bilang ng mga wallets na kabilang po sa grupong ito. Mula po sa 286,180 nitong May ay naging 283,860 na lang ngayong June. So, ibig sabihin, may mga umalis o nagbenta pero yung natira, mas lalong dinagdagan pa ang kanilang hawak. Ngayon ay paano naman po ang mga ibang klase ng investors? Kung may cruisers, may iba pang grupo sa SHIB ecosystem. At yan naman po ang mga hodlers at traders. Yan, ang mga hodlers ay sila po yung matagal na lampas 1 taon ang hawak nila kay SHIB. Pero sa kasamaang palad, mukhang nawalan na ng tiwala ang ilan sa kanila. Umabot po sa 29.28 trillion SHIB ang naibenta o na-withdraw ng mga hodlers ngayong buwan ng June. Ang mga traders naman ay sila naman po yung mga short-term lamang. Mas mababa po sa 1 buwan ang kanilang pag-hold. Kaya nagbenta rin po sila ng halos 3.78 trillion na SHIB. Kaya kahit na masigasig ang cruisers sa pagbili, ang pagbebenta ng mga hodlers at traders ang siyang bumawi sa demand. Kaya hindi pa rin po tumataas ang presyo. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng ganitong galaw sa presyo ni SHIB?
Sa ngayon, si Shiba Inu ay naglalaro po sa presyong 40 digits 1176. Tumaas po siya ng 1.19% sa loob lamang ng isang araw. Pero kung titingnan natin ang mas malawak na galaw, hindi pa rin ito sapat para sabihing babalik na siya sa kanyang dating lakas. Kung tuluyang tumigil po ang pagbebenta ng mga hodlers at dumami pa ang mga cruisers, posibleng magkaroon po ng upward momentum itong si SHIB. Pero habang may balanse po sa pagitan ng pagbili at pagbebenta, mananatiling flat o mahina ang presyo nito. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni SHIB. Ayan, para sa atin, bilang mga Pinoy na nag-hold po kay Shiba Inu, ang ganitong galaw ay meron pong dalawang mukha. Una, magandang balita ito kung long-term holder ka. At bakit? Dahil may mga malalaking grupo na patuloy pa ring bumibili. Ibig sabihin ay may tiwala pa rin ang ilan sa future ni SHIB at hindi pa tapos ang laban. Pangalawa, kung trader ka or short-term investor, kailangan mo pong maging maingat. Ang mga fluctuations ay hindi po basta-basta predictable ngayon. Kahit may accumulation, hindi agad nito natutulak pataas ang presyo. So kung Pinoy ka na gustong pumasok or magdagdag ng investment kay Shiba Inu, dapat pag-isipan mong mabuti kung pangmatagalan ba ang plano mo or hindi. At kung oo, pwede mong tingnan kung sulit ang pag-entry sa ganitong presyuhan. Pero kung short term naman ang habol mo, baka delikado dahil po sa volatility. Ayan. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang move ng mga cruisers ay hindi po silent signal. Parang sinasabi nilang okay lang habang nagpa-panic selling ang iba, kami ang nag-iipon. Ayan, ibig sabihin ay may mga taong naniniwala pa rin na si SHIB ay hindi pa tapos. Pero syempre, hindi po sapat ang accumulation para magpa-bull run. Kailangan din natin ng malawakang interest, bagong utility at saka solid use case. Kaya para po sa mga Pinoy na gustong tumaya kay SHIB, ang payo ko po ay ito. Huwag ka lang sumakay sa hype. Aralin po natin ang galaw. Tignan po natin kung pasok ito sa ating risk appetite at huwag po natin kalimutan ang DYOR or do your own research. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.